Ay, ulo ko kada ko akong tiyan. Paniwang ko, grabe akong kaon lately. Wala kay exercise, focus mi sa among chocolates, sa among business, sa farm. Medyo nabribiyaan ako, pero may gani namin mga sakop na slowly over the years, nakabalo na din sila unsa ang Syntropic Farm. Dili siya sayon, nga istorya lang, more on execution gid siya. The more ka execute, mas makasabot na din ka. Kaya ilahi ang declarative knowledge which is book knowledge karon nagdominate na karon sa social media sa practical knowledge. So practical knowledge is really taking risk of your opinions and then of course benefiting from your opinions. So muna siya ang partly sa reason nga nung nag-vlog ta. So although di kita masyadong kagwapuhan, at hopefully ang content ang atong ma-focus. So wala ko idea sa ko pa-start. Anyway, so 3 years old na ni siya. And sige pa mag-harvest og saging. I would say kani siya economically successful gid siya. Kani nga area, daghan man gud mi projects, daghan mi plots, over 10 hectares sa Syntropic ron, almost 10 hectares. Niya I would say nga katong uban tungod kay nag-apply tag different strategy, dili kay siya economically successful. Kani siya more on nakakuan gid mi, naka-harvest gid mi saging. Unya magsige pa mig harvest og saging. As you can see na sa tunga na panay saging, sa kilid na pay saging. First ani naka-harvest mig sweet corn. Na din tayo mga gamay nga gulay nga experiment, pero lisod siya maybe pohon maka-create ag system na mas efficient ang harvesting and planting. Yung mga nakalisod aning Syntropic farming kay it's totally new, wala pa yung mga developed nga technique, especially sa Philippines or even sa rest of the world. Gamay pa gyud. Dili ko kaingon sa ubang nasod, pero sa Philippines I would say nga this is one of the largest Syntropic farm in the Philippines. Pag may tag Syntropic farm, different na isa sa yung kag permaculture. Okay, permaculture nga sila ang mga ideas mostly ang permaculture ak na bantayan nga difference kay magbuhat kag fertilizer sa uban area, dahil imo din i-fertilize imong crops. Mag part ana din daghan siya, actually dili kay kuswito pero daghan siya mga other techniques like swales, etc. Sa Syntropic farming, tanan gagamiton ra ginato ang nature ug ang earth ug ang life. So tanaw na to ng earth ug life, isa ra na siya ka large organism. Sa tuwa tungod sa tao nga naka-develop tag consciousness, na din tayo mga ideas nga kita separate ta. Pero kita cells ra kita. We are just cells in a large macro organism. So kita natay mga classic personalities, classic traits, tungod sa genetic variability, classic tag genes, lahi-lahi tag environment, mag-result nga lahi-lahi din tag interest. Akong interest more on sa evolution and biology and sa sociobiology. So muna nagka-interest ko aning Syntropic farming kaya I believe it's a very strong concept. Then pag mingon sila Syntropic farming, lagi mingon nga maybe ko pakulo. It's like a new term ginagamit. Pero if you understand Ernst Götz, the-synthesize sa Syntropic farming, it's very different yun. It's a different. So pag muna siya ang permaculture, ang Syntropic farming na dahil kilahi yun yung concept. Dayon, sa Syntropic farming, I would say ako personal goal na ko yun is to truly compete with conventional farming. So sa sugod mga first 10 years at 8 years na itong asitag training, dagang kitag sayop, mostly investment. Pero okay, wala mo connected to sa farm ni Ernst Götz to learn from him. So natay good thing natay mga mentor online like Scott Hall, Reveal, and others. Napag ko yung mga friends si Romain Tucas sa Mexico, dagan napod sa mga other acquaintances, online acquaintances nga
ga-try mi og gabuhat mi the same goal. Dayon, ang gakitabo di ay we are actually learning from each other. Then we are applying with our different situation, achieving different ends. Ako personal goal nako kay economic abundance economically. Okay? Sama nimo ng kwarta. Okay, you build more forest, you build more businesses, nga mas mulambo ang atong among family plus of course everyone nga nagdeal sa mua. So inana na siya ang concept sa trading sa free market. Walay ni daog, walay na pili. Every time I produce bananas nga nay mo palit, someone actually enjoys the bananas, na willing sa mo buy gamit siyang kwarta. So ako, once you understand that concept, you realize na alagaan gyud nimo ang yung yuta. Kay kaning yuta, siya ang ga-produce og kwarta. Dili na ka mo palit og fertilizers, chemicals, or anything. Mostly gamit nimo ani kay imong sa syntropic farming, gamit kasi imong knowledge ug imong muscles. Eventually, pag natay AI, which is unlimited knowledge, and natay machines or robot, which is unlimited muscles, total abundance yun na siya. So, meaning ana, sobra naka-abundance, sobra naka-productive ang kalibutan. Pero of course, ano siya challenges. Na-inspired ko nga mag-vlog ani partly because nagtanaw ko sa USD and PHP chart. Please, matanaw na ko, i-share na ko ron. Makita na to nga ang Philippine peso di ay slowly decline against USD. Ang USD nagsigi og grow value against the Philippine peso. Not because the USD is growing, but rather the Philippine peso is falling faster than the US dollar. Kay tungod kay gina-print ra na siya, it's not real money, it's fiat currency. Meaning na fiat currency gimando ra na sa government nga mo na tong gamiton. So mo na tong gamiton. Pero actually, ang cacao beans sa una panahon sa mga Mesoamerican culture sa Mexico, mo nilang gagamit na currency. So ang cacao, ma-store nimo sa imong bodega, mabayloan nimo. For example, gigutom ka, gusto ka mapait og pork. So na 1 kilo nga pork dito si Mang Juan na hunt nga baboy damo. Chop siya. Iya ring gi-trade. So ban kay di niya mahurot og kaon. So yang i-trade. So ako cacao beans ako ma-trade. Si Mang Juan pod, na interesting fact, so na nga wala pay kwarta, gina-store na to ang mga baboy ramo, ang mga meat or atong labor, which is naka-harvest ng fruits or naka-hunt ng baboy, ato gina-store din sa atong lawas sa atong family members. Muna mga family members na to, healthy and strong sila. Pag abot sa panahon nga ikaw nang hilagtabang, na sila. Or actually not only family members, the community yun. So muna sa itong nanaon nga dilita singles, we are just a single cell within a large macroorganism. Gift ng consciousness, so makapursuta og different mga dreams na to. So anyway, back to the dollar. Grabe kay kumurant. Back to the dollar. Hopefully ma-edit ko rin tarong. So gasaka ang dollar against the peso. Ako ipakita ang chart karon nga ang peso na siya patterns in nature. Muna siya ang technical analysis kung magamit yung chart. So kanang chart reading, nabantayan nila nga na pattern, repetitive pattern. So muna makita na to karon nga ang dollars. Murag na gyud siya sign na mas musaka gyud siya mabot siya. Last 2021 nag-post ko nga ang dollar mabot og $60 to 70. So karon na abot og $59 na 59 pesos per dollar. So eventually 60 and then maybe 70. So ang practical, balik din ta sa practical knowledge versus declarative knowledge. So ang practical knowledge na magunaw na nito unsaon na to para makakwanta. As an entrepreneur, a farmer, businessman, magunaw na ko saon na ko nga maka-benefit ko ana nga fact. Mga nga greedy man kay mga businessman, no? Gusto sila kauling kwarta. Actually
yes, okay, whatever. Pero we are solving a problem. Pag musaka ang dollar ug maayo, ang fertilizers tungod kay 100% of the fertilizers gina-import na to. Palito na to na using dollars. So atong peso ina-convert na to balik to dollar para makapalit ta og fertilizers. Ang problema na karon kay tungod kay sige baba ang peso, mo mahal na kayo. Instead nga palito na to out of nowhere, musturya lang ko maybe one sack of fertilizer kay 2,000 sa una kay 800 pesos. Katong niagi niabot siya 2,000 or 3,000 per sack. So muna siya nga eventually magmahal. So kani atong investment pohon, kani atong syntropic farm, ginaalaga na tong value sa atong yuta, kay eventually we are betting, gambling, speculating na ang value sa yuta nga fertile mas makahatag og economic benefit. So balik ta sa practical examples. So pagsaka sa dollar, nagsikog kuan sa ChatGPT ani, mainly may tabo din na tanan imported products mo mahal, including fruits, vegetables nga imported, fertilizers, gasolina, diesel, other mga imported products. So kana una ta unsay opportunity na to ana. So pag mumahal na tanan imported products, which is ang rice food actually 10 to 15% of rice imported. Tindahan din taga-depend sa tong local price. So magkamahal ang imported rice, generally magkamahal ang rice. So, yun siya. Dayon, so gwapo opportunity ang rice actually if maka-organic rice ka. Kung kaya, lisod kayo, mangita kag techniques, sama-sama sa banana farm na mo, nakabuhat na ni design or technique nga economical sustainable nga dili mahurot among kwarta sa pambayad sa labor nga sige mig lampas-lampas. Actually pohon pag maka-mechanize na ta, mas maka-kuan kita, mas maka-save kita. So as I said no, knowledge is the best fertilizer. Dayon with more knowledge using AI, using robots, grabe atong opportunity nga maka-create og very fertile soils and very nutritious food. So kanitong design sa banana system na to, once every few months mag-cleaning, slightly cleaning lang ta, slightly pruning, and harvesting bananas. So, magsigsaka ang dollars, tayo mumahal ang mga imported fruits and vegetables. So, actually, naputay mga imported vegetables. Gikan sa China, etc. So, mumahal na siya. So, Canada yun, time to step up din ang local farmers, especially the regenerative farmers or organic farmers. Kay, mas lesser ilang, na sila competitive, mas makakompete na sila. If we did syntropic farming 10 years ago, 12 years ago, lisod i-compete tungod kay ang fertilizer pa, kuan pa siya, kanang medyo barato pa siya din. Subsidized pod. Karon, we're approaching a situation nga magkalisod na ang government nato sa Philippines actually. So this is speculation lang on my part. Pag magsigsaka ang dollars, I don't know if speculation ni, but based on math ni, magsigsaka atong utang, atong dollars na utang, atong dollars then atong utang dahil sa Pilipinas, something billion, 100 billion, kalimot ko, dayon dollars. So pagsaka sa dollars, easily saka lang kalit. So ang opportunity atong hunaw na ang tarong. So pag bumahal ang mga imported fruits, vegetables, etc., kani din mo step up ang local farmers nga regenerative, kita maka-step up ta. So pag bumahal ang imported apples, grapes, etc., unsa man ang gusto paliton sa tao katong affordable. So mo na siya kaning bananas, local bananas ato, mas mo kwan siya, mas mo valuable siya. So mo na siya karon nga I think sa among situation ang bananas ang pinaka proven and tested. So among buhaton kan we're trying to scale as much as possible, larger scale as much as possible with machineries. In that way we can provide more fruits to the people, Filipino people. At the same time we know that paliton gid nila. So mas mo hopefully ang price. Mo bantayan po ninyo ang price sa Opras, which is very high, like 70 plus.
katong namalit ko kopra sa una, ang pinakataas sa una nag El Nino na mga bagyo na hitabo, mga putol ang mga lubi sa Leyten siguro to. Nisakag mayong kopras. Unbelievable daw. It's 40 pesos per kilo. Nya karon kay normal situation 70 pesos. So grabe gid ang opportunity pod sa okay, dollars mo guna gina-export po na. Isa po na. So ano po na nagkakauta long term magkakauta. Gusto po na ako gina-build ang community dire kay gusto me nga ma-pool na mong beans makaproduce mig daghang kay kakao nga organically grown para advantage kayo. Ma-pool na mo ang beans. Pag export na mo ana, mahal siya kay in dollars man. So butang tag $6,000 per ton man karon. So may tagpila na siya per peso. Please calculate ChatGPT. Dayon pag magsiksa ka dollar in pesos, grabe gud ang value po na. So muna isa sa long term goal na to. Pero this is probably 5 to 6 to 7 years later pa may tabo. So ang strategy na to ron ay we are expecting, unfortunately, that the dollars will continue to go up. So kanang opportunity ron kay mo na siyang bananas na itong focus for the next few years. And hopefully we could mechanize para mas efficient atong production sa food, and then hopefully mga fellow Filipinos na to mag-innovate na gid sila kay times are really changing. Kami as a farmer napod may challenges with the coming of AI and robotics. So sa mga other Filipino people napod sila kaugaling yung strategy nga buhaton, especially katong mga work lang. I believe investment po ang pinaka the best. Bitcoin, Ethereum, maybe investment ang best options, or yes, I would say nga partly ang regenerative farming.